muna yung present ko kay Doc. Oo. Sabi niya, is ano pa daw to, ng May pa. Sabi ko, Doc, kasi ito yung una kong ultrasound para bakit sumasakit yung tiyan ko. And then, ito rin yung present namin sa aming private family doctors. So, yun na nga, sabi nga ni Doc, urgent daw, para daw hindi daw madama yung ibang organ. Hi sis! Welcome back to our channel, ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video mga kasis, so ayan. So, dahil nga for operation ako sa aking kidney stone, sa aking gallbladder, ayan. So, pangatlong ospital na tong aking napuntahan, oo. Yung una, dito yan sa may Mandaluyong, tapos yung isa dito sa may Makati. Then, itong pangatlo, Manila, ayan. Kasi ang sabi, siguro mag-range ako ng 250 to 280,000 sa aking operation. Kasi nga Friday. And then dito naman sa may Makati, parang nasa 300 to 320 or 350. So, nag-inquire lang naman kami ni nanay kung meron doon sa Manila. So, sabihin ko na nga kung saan. Dito yan sa may PGH. Ayan. So, una, hindi ko alam kung anong magiging ano yung itatanong ko dun sa front desk nila o sa receptionist dun sa may e-trans. So, nagtanong ako regarding sa kidney stone sa may gallbladder. So, binigyan ako nung lalaki na dun sa reception. So, ang binigay niya sa akin ito. Ayan. So, ito naman daw ay para sa charity. Oo. PGH Trunk Line. So, nagbigay siya for appointment at OPD. Register at pghopd.up.edoph. Yan. So, sabi ko naman kay kuya, sabi sa akin ni kuya ay, pag nag-charity kayo, kailangan sa online, and then, matagal po yan. O, kasi charity po yan. Pero, kung private po, mabilis lang po yan. So, bibigyan ko po kayo ng contacts. Siyempre, sa part ko, oo. Kasi first time ko mo-operahan ng ganito. And then, normal na yung natahi ako dito. Dahil bumagsak nga ako, natahi yung bandang kilay ko. Pero yung for operation ng ganitong ganap, natatakot talaga ako. Kahit sabihin na natin, nagpa-check up na ako dun sa isa, nagpakuha na akong laboratory, pero katawan ko pa rin yung magdidesisyon kung magmumove ako o hindi. Kasi natatakot talaga ako mga kasis. So, sabi ko naman kay kuya, ayoko pa ng open wound. Sabi, tatakot talaga ako, yung parang cesarean yung tahi, ayoko ng gano'n. Sabi niya, hindi po, meron po dito private. Pag sa private po, mas maaasikaso po kayo. Yun nga lang po, private po kayo. Sabi ko, magkano po ang ma-range natin? So, sinabi naman niya sa akin kung magkano yung amount. So, sabi ko, sige po. Tapos sabi niya, ito po yung contact numbers. Andiyan po yung mga contact numbers ng mga doktor. And then, lagay niyo po dito surgery. Tawagan niyo po yan. And then, pa-appointment po kayo. So, ayun na nga mga kasis, from PGH. Siyempre, naka-inquire na ako. Then, nakauwi na kami ni nanay. Hindi pa kagad ako nagpa-appoint ng araw na yon. And then, the following day, hindi pa rin. Oo, talaga di ba? Hindi pa rin. The second day, ayan, tumawag na ako dun sa number na binigay ni kuya. Although, kinunan nila, in-screenshot nila dun sa kanilang monitor. So, dun ako tumawag. Una, pagtawag ko dun sa number na binigay, pinoward niya ako sa isang number uli. Oo. So, pagdating doon, nakausap ko kagad yung secretary, ayan. Nakausap ko kagad yung secretary, yun, di ba? Nang-hotel pa ako, basta kasi syempre, pag ako yung operant, kinakabahan talaga ako mga kasis. Hindi ako prepare, o pag ako yung pasyente, hindi ako aware. Parang blanco yung utak ko. Pero pag sa family, aware na aware talaga ako. Pero pag ako yung pinag-uusapan, at ako yung pasyente, ay, blanco talaga yung utak ko. So, ayun na. Sabi niya, mag-text daw ako sa number na to, and then, magre-reply naman sila. Then, after ko mag-text, sabi ko regarding to sa surgery ng
kidney stone. So, una hindi muna nag-reply. And then, nag-forward nila ako ng panibagong format. So, nagpakilala ako. And then, nagbigay naman sila ng information. And then, sabi nila is, ang check-up ni Doc ay MWF from 2 p.m. to 3 p.m. That time kasi mga kasis, Thursday ako tumawag and Thursday din ako nag-text. So, binigay sa akin. And then, ang tanong ko sa kanila is, ano po bang laboratory ang dadaling ko po dyan? Ang sagot naman sa akin dun sa text ng secretary is, si Doc na daw po ang magbibigay ng laboratory para sa aking operation. So, yun na nga mga kasis, nag-usap kami ni nanay kung tutuloy ako, kinabukasan, kasi Friday na MWF eh. So, dahil nag-inquire na nga ako, and then nakapag-decide kami na puntahan namin kinabukasan. So, nanggaling kami dun is Wednesday yata, Tuesday yata, tapos Wednesday hindi ako nagtawag, tapos Thursday ako nagtawag sa PGH at saka nag-text, Friday ako nagpakonsulta. Yan na. Saan tayo? So, pagdating doon, maaga kami dumating ni Nani around 1 p.m. So, doon na kami. Tapos, nagintay kami sa labas. Tapos, nag-register kami dun sa loob. Flash ko dito yung contacts. Ayan. So, naghintay kami ng 1 hour. And then, pagdating ng 2 p.m., pumasok ako ulit sa loob ko. Andiyan na si Doc. Sabi daw nila, tatawagin na daw yung pangalan ko. Then, pangalawa pa ako. O, diba? Pangalawa ako, mga sis. So, ito na nga mga kasis, nakakonsulta na ako ni Doc. Then, in-explain ko na kay Doc, and then pinakita ko sa kanya yung dati kong laboratory, nung una akong pumunta dun sa unang ospital na pinuntahan ko dun sa BRT. Dala ko lahat yung mga result, lahat, dala ko talaga yung result ng aking laboratory. So, ito na yung aking ultrasound. Una kong ultrasound, ayan. Ito yung una kong ultrasound, ayan. So, ito muna yung pre-resent ko kay Doc. Oo. Sabi niya, is ano pa daw to, ng May pa. Sabi ko, Doc, kasi ito yung una kong ultrasound, para bakit sumasakit yung tiyan ko. And then, ito rin yung pre-resent namin sa aming private family doctors. So, yun na nga, sabi nga ni Doc, urgent daw, para daw hindi daw madama yung ibang organ. And then, sabi ko naman kay Doc, decision ko pa rin naman kung kailan ako magpapa-opera. Although okay naman yung aking mga ibang laboratory, pero sabi ni Doc, bibigyan niya ako ng panibagong request na laboratory para sa aking operation. So, ayan. So, ito na yun mga kasi. So, lahat talaga ng information ko na dito sa envelope na pink. Ayan. So, ito, in-explain na sa akin ni Doc. Ayan. So, dun daw talaga is, ang sabi niya, yung normal talaga dito sa Pilipinas, yung open, ibig sabihin, hihiwain. Ganun, ayoko talaga, no? Ang sinuggest, pangalawa is yung laser, yung laparoscopic. Ayan, tama ba ako? Laparoscopic. Ayun. So, ito talaga yung gusto ko, yung parang kung magkapa-opera ako, yung ayoko yung may tahi, yung laser lang. So, ito talaga yung suggest ni Doc. Pero, syempre, ang pricing to ay naka-private tayo, so medyo mahal. Oo. Yung pangatlo naman is, hindi ko to mabasa kung ano to. Ayan. Yung iPass ba to? Then, yung pang-apat daw is robotic. Pero, nag-range to ng 350K. Ilan-ilan lang daw dito sa Pilipinas, o ilan-ilan lang sa ospital. Dito sa Pilipinas ang may robotic. So, mahal na yung mga sis, 350 yon. So, dito tayo sa laser o laparoscopy. And then, in-explain na rin sa akin ni Doc regarding dito sa aking kidney. So, ito yung aking gallbladder. So, ito yung kidney stone. Kasi pinakita ko sa kanya yung aking
ultrasound. So, hindi daw naka-specific kung ilan talaga yung stone doon. Pero sabi niya kasi, may tendency kasi na kumakapal daw tong area na to. Ayan yung area na yan. And then, kung sakaling lumabas yung stone, pwede siyang bumara dito sa tube. So, may tendency na pwede ako manilaw. Ano pa sinabi niya? Manilaw. Basta maraming sinabi si Doc. Oo, talaga sabi ko sa inyo, blanco talaga utak ko pag ako na yung pinag-uusapan. So, ito yung in-explain ni Doc. And then, dun sa may BRP, ganun din explaining isang doctor doon, ganun din. Pero this time kasi, binigay na sa akin ni Doc tong kanyang sketch. Ayan. So, yun na nga. And then, sabi ni Doc, kumuha daw ako ng laboratory. So, ito na yung mga laboratory ni Doc. Ayan, yung laboratory niya. Ay, ito natin. So, ito yung laboratory ni Doc na pinapakuha sa akin. And then, pag ito daw nakuha ko na yung result, isend ko daw sa kanyang Viper. And then, schedule na ako for operation. Pero sabi ko nga kay Doc, this September na lang. Kasi yung parang alanganin pa yung budget namin for kung agad-agaran. Pero, syempre, decision ko pa rin kung kailan talaga ako magpapa-opera. Dahil until now, hindi pa ako nagpapakuha ng laboratory. Kasi talaga natatakot talaga ako. Lalo na dito sa bahay namin, wala yung nanay ko. Ako lang, tsaka si Emily ang kasama ko, tsaka mga 5 babies namin. So, kanina ako magpukonsulta kay Emily lang. Si Emily, pag sumagot, oo, hindi lang kayang sabihin. So, wala pa din naman si nanay, pero sabihan ko daw siya kung kailan daw ako magpapalaboratory kasi sasama niya ako sa may Megazone. Lahat-lahat daw nandoon na. So, ilang laboratory yata to is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7 laboratory to. So, ayun. So, nag-decide naman din ako, nag-usap kami ng kapatid ko, paano pag inoperahan daw ako, ihatid nila ako. Kasi ang sabi ni Doc, o-operahan ka ng umaga, tapos, sa hapon pwede ka nang umuwi. Kasi mahirap daw, baka daw mahawad ako sa mga sakit ng iba pang pasyente. So, after ng operation ko, recovery, tapos uwi na ako. Kaya ang suggest ng kapatid ko, ihatid nila ako ng umaga doon, and then pagdating ng hapon, iuwi na rin nila ako dito sa Makati. So, mga nakaplanado na sila, pero yung plan ko para sa laboratory at saka para sa Viber ni Doc, hindi pa talaga ako nag-i-install kasi talaga natatakot talaga ako, mga sis. So, yung pera, nandiyan lang naman yung pera. Pero, syempre, yung operasyon, natakot talaga ako ano bang gagawin sa akin, ano bang ilalagay, ano bang susuotin ko, yung mga gano'n, talagang sa buong buhay ko ngayon ako mag-ooperahan ng ganito. Oo, normal na sa akin yung masugatan, tsaka yung normal na tahi. So, ito, operasyon na talaga sa takot na takot ako. Sa aming magkakapatid, yung kapatid ko, ang marami ng opera sa katawan. Pero ako, first time ko, talagang sobrang takot talaga ako, mga kasis. So, ayan mga kasis, in-update ko lang kayo. Sana magkaroon ako ng lakas ng loob na ituloy na yung operation ko this September. So, September na talaga. So, para mawala na rin yung aking pagsakit dito sa akin right side ng aking gallbladder. Tapos, ayun, hindi ko talaga nasabihin ko, tatakot talaga ako mga kasi. So, ayan. So, maraming salamat. Sinamahan niyo ko sa aking update para sa aking surgery. So, ayan, mga kasis, maraming salamat po. So, don't forget to like and subscribe.